Pagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. At ang live po na ito ay mula po sa Door of Faith, Kawayan, District 9 sa pangunguna po ng Pastor Luis Bailon. At sa ating pong pag-uumpisa sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos ay patuloy po tayong manalangin at lumapit po sa Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po kayo po'y mabuti, tapat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa katapatan po ninyo, sa pag-ibig po ninyong hindi nagmamalo sa aming pong mga buhay, Panginoon. Pagamat hindi po kami karapat dapat, Panginoon, patuloy ang bawat isa po sa amin ay kinaawaan po ninyo, kinahabagan. Hallelujah. At sa umaga pong ito, ang aming pong dalangin, patuloy po ninyong pagharian ng aming pong mga puso, ang aming pong mga isipan, Panginoon. Likhaan po ninyo kami ng bagong puso, isang pusong nagnanasa, na lubos po kayong makilala at mapaglingkuran, Panginoon. Hallelujah. Purihin ang niyo pong banal na pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sige po, atin pong minsan pang awitan ng Panginoon sa umaga pong ito. Maghari ka, O Diyos, sa aming puso. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, sa aming puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hirap sa'yo. Maghari ka, maghari ka, O Diyos, sa aming puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hirap sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo at biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo at biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Isa pa, maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos. Hallelujah. Maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo at biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Hallelujah. Purihin niyo pong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po sa umaga pong ito.
sa amin pong pag-aaral ng inyong pong mga salita. Hayaan po ninyong lubos po namin kayong makilala pa. At patuloy, O Diyos, ng aming pong relasyon po sa inyo ay lalo pang lumalim. At ang aming pong pananampalataya ay lalo pang tumibay, Panginoon. Salamat po, purihin po kayo at sambahin, at sa inyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Muli, isa pong mapagpalang araw sa ating lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na tayo po ay muling magsama-sama para po sa pag-aaral po ng kanyang pong mga salita. Salamat po sa Panginoon. Sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 17, talatang 30, ganito po ang sinasabi. Acts chapter 17, verse 30, ganito po ang sinasabi. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao, ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Purihin po ang salita po ng Panginoon. So, sa panahon po natin ngayon, ang Diyos po ay nananawagan ng pagsisisi. Inuutos po niya sa bawat tao, sa buong daigdig, sa bawat bansa, sa bawat lugar na pagsisihan at talikuran ang masamang pamumuhay. Sa mga nagdaan panahon ay pinalipas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao, pero panahon po ngayon na kung saan ay nananawagan ang Diyos ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kasi po ang sangkatauhan po ay nasa ilalim po ng kapangyarihan po ng kasalanan. Kaya nga po, ang pangangaral patungkol po sa Panginoong Jesucristo ay ipinapahayag. Sabi po sa aklat po ng Lucas chapter 24 verse 47, sa kanyang pangalan, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. So bakit po ito kailangang ipahayag o malaman ng lahat ng tao? Sapagkat ang pinakamalaking problema po ng sangkatauhan ay ang kasalanan. Wala tayong solusyon o wala tayong kakayanan na lumaya mula dito sa problema na ito. At ang kabayaran po nito ay kamatayan. Lahat tayo po ay nagkasala at napatunayan po tayong nagkasala sa mata po ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya naman po, isang malaking pagpapala para sa lahat po ng tao na tayo po ay patawarin po ng Diyos sa lahat ng ating po mga kasalanan. Ito'y sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Nulit ko po, isang malaking pagpapala na tayo po ay patawarin ng Diyos sa lahat ng ating po mga kasalanan. Ito'y sa pamamagitan lamang po ng Panginoong Jesucristo. Bakit po isang malaking pagpapala ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan? Bakit po ito isang malaking pagpapala para sa sangkatauhan? Una po, ito po ay nagbibigay po ng katiyakan ng kapatawaran ng kasalanan. Sa buhay na ito, tinitiyak natin kung paano makakapag-aral yung ating mga anak, paano natin maipoprovide yung lahat ng ating po mga pangailangan sa araw-araw, ano po yung ating daramtin, ano po yung ating pong kakanin. Bibigyan po natin yon ng katiyakan. Pero yung usapin po pagdating sa pangangailangan ng ating pong kaluluwa, hindi po natin to kayang tugunan. Pero salamat po sa Diyos, tumugon ang Panginoon sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Ang pagpapala po ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ay meron pong katiyakan ng kapatawaran sa ating pong mga kasalanan. Sabi po sa aklat po ng unang Juan, Kapitulo 1, talatang 9, ganito po ang binabanggit. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil siya ay matuwid. Alam naman po natin na tayo pong lahat ay makasalanan. Pero ibang usapan po kasi kapag inaamin natin yung ating pong mga kasalanan. Kung meron mang isa sa pinakamahirap gawin ng isang tao ay yung umamin sa kasalanan.
Kasi po ang pag-amin sa kasalanan, tila ba ito po ay kahihiyan sa mata po ng tao. Pero sa mata ng Diyos, ito po ay nakalulugod. Sapagkat sa ganung paraan, ipinapahayag natin sa Diyos na kailangan natin ang kanyang habag, kailangan natin ang kanyang biyaya, kailangan natin ang kanya pong pagpapatawad. Salamat po sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi po ng aklat po ng Isaiah chapter 1 verse 18, sinabi pa ng Panginoon, halika kayo, pag-usapan natin ito. Gaano man kabigat ang inyong kasalanan, kahit ito'y matingkad na pula, at ito'y aking papuputiin tulad ng nyebe. Kahit na ito'y pulang-pula, ito'y magiging puting-puti. Purihin po ang Panginoon. Nagbibigay ang Diyos sa atin ng pagkakataon na magkaroon tayo ng katiyakan ng kapatawaran ng kasalanan kung ito po ay ipapahayag po natin sa Diyos. O aminin natin sa ating mga sarili na tayo po ay nagkasala at kailangan po natin ang pagpapatawad ng Diyos at pagliligtas ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sabi po sa aklat po ng Kawikaan, chapter 28 po, verse 13, ganito po ang sinasabi. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Anumang tago natin o anumang pagkukubli natin sa ating mga kasalanan, opo, hindi po ito nakikita ng tao. Marahil sa mahabang panahon, ito po ay hindi po alam ng mga tao sa paligid natin o ng mga mahal natin sa buhay. Pero isang tiyak, merong Diyos na nakakaalam ng lahat ng ating mga ginagawa. Alam po niya at wala pong nalilingid po sa Kanya. Kaya kung ikukubli natin ang ating mga pagkakasala, hindi tayo mapapabuti. Hindi tayo mapapabuti sapagkat mas lalo lamang natin pinatatagal yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, isang pagpapala na tayo po ay patawarin sa ating mga kasalanan kung ito po ay ating pong sasabihin sa Panginoon, no? Ito po ay ating pong i-confess sa Diyos. Aaminin natin na tayo po ay makasalanan at kailangan nating manumbalik sa Diyos. Kailangan nating pagsisihan at talikuran ng ating mga kasalanan. Sabi po ng salita ng Diyos, binasa po natin, kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Purihin po ang Panginoon. Napakasagana po ng biyaya ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan, ang reasoning po ng tao ay ganito. Wala naman po akong inaagrabyadong tao, mabuti naman po akong tao. No? Pero ang katotohanan po, ang puso po natin ay marumi. Dahil tayo po ay nagkasala, ang puso po natin ay marumi. Ang sabi po sa aklat po ng Marcos, chapter 7, verse 21, sapagkat mula sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang kaisipan, mga pangangalunya, mga pakikiapid, mga pagpatay, mga pagnanakaw, mga pag-iimbot, mga kasamaan, pandaraya, kalibugan, pagkainggit, matang masama, pamumusong, kayabangan at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nagmumula sa loob na siyang nagpaparumi sa tao. Sa loob po ng puso natin, meron pong karumihan. Kaya kahit sabihin natin na wala tayong inaagrabyadong tao, nagkakasala pa rin tayo kasi ang puso natin ay marumi. Tayo nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya naman, nabanggit po ni David sa aklat po ng Salmo, chapter 32, verse 1, hanggang sa sumusunod po ng mga talata, mapalad ang isang tao na ang pagsuway at kasalanan ay pinatawad at kinalimutan na ng Panginoon. Amen po. Mapalad ang isang tao na ang pagsuway sa kasalanan ay pinatawad na at kinalimutan na ng Panginoon. Hindi lang basta pinatawad ng Diyos, kundi kinalimutan pa ng Panginoon. Sa tao, may mga pagkakataon na pinatawad nga tayo pero naaalala yung ating mga kasalanan. Pero sa Diyos, purihin ang Panginoon. Sa Kanyang kahabagan, hindi lang tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, kundi kinalimutan pa niya yung lahat ng ating pumakasalanan. He keeps no records of wrong. Amen. Verse 2, mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi na ibinibintang sa kanya ng Panginoon at walang pagdaraya sa kanyang puso. Alam niyo po ba mga kapatid, kapag hindi po natin ipinagtatapat yung ating pumakasalanan, sa pisikal na pangatawan, meron po itong epekto.
Sabi po dyan sa verse 3, noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Kasi isang mabigat po na pasanin ang kasalanan. At walang sino man sa atin ang may kakayanan na ito po ay alisin sa buhay natin. Tanging sa kapangyarihan lamang po ng tinapos na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya po sinasampalatayanan po natin yon. Verse 5, ang sabi po dito, ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito'y tinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niya ako. Purihin po ang salita ng Panginoon. Kaya isang pagpapala po ang tayo po ay patawarin sa ating mga kasalanan. Pagsisihan natin ang talikuran ng ating mga kasalanan, isa po itong malaking pagpapala sapagkat meron po tayong katiyakan ng kapatawaran sa kasalanan. Purihin po ang Diyos. Pangalawa, meron po tayong katiyakan ng pagbabagong buhay. Kahit anong pagsisikap natin sa buhay na ito na magbago yung buhay natin patungo sa katwiran ng Diyos, hindi tayo kailanman magiging consistent. Tanging sa biyaya lamang po ito ng Diyos. Kailangan po natin talagang tanggapin ang kahabagan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Marami pong mga katwiran na ganito. Saka na ako lalapit sa Diyos kapag naayos ko na ang buhay ko. Kapag nalutas ko na yung mga problema ko, yung mga pinagdadaanan ko. Hindi natin kaya yon sa sarili nating lakas. Kaya kailangan nating lumapit sa Panginoon para magkaroon po ng katiyakan yung ating pong buhay. Acts chapter 3 verse 26, ang sabi po, kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya unang sinugo, upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masamang pamumuhay. Kaya po, isang malaking pagpapala ang pagsisisi sa ating mga kasalanan, sapagkat meron pong katiyakan ng pagbabagong buhay. Wala tayong kakayanang tumalikod sa masama nating pamumuhay kasi alipin po tayo ng kasalanan. Sabi po sa Roma chapter 6 verse 16, hindi ba ninyo alam na kapag nagpapasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanan, nahahantong sa kamatayan, o pagsunod sa Diyos, nahahantong sa matuwid na pamumuhay. Purihin po ang Panginoon. Nakita ni Pablo yung kalalagayan po ng isang taong makasalanan. Nakita ni Pablo yung kanyang kahabag-habag na kalalagayan. Inihayag niya sa aklat po ng Roma chapter 7 verse 18 hanggang sa sumusunod na mga talata. At ganito rin po yung kalalagayan po natin. Sabi ni Apostol Pablo, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayanan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Sabi po ni Apostol Pablo, meron daw siyang kakayanan na naisin yung mabuting gusto, pero hindi niya po ito magawa. Sabi po sa verse 23, pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanan na likas sa aking pagkatao. Sabi niya pa, verse 24, kawawa naman ako. Kawawa po tayo sa kalalagayan ng pagiging alipin ng kasalanan kasi hindi natin kayang lumaya doon. Kahit anong pagsisikap natin. Sabi ni Pablo, kawawa naman ako, sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na magdudulot sa akin ng kamatayan? Salamat sa Diyos. Siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Na ating Panginoon. May kasagutan, may katiyakan ng pagbabagong buhay. Dahil sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat po ng John chapter
12 verse 36, ang sino mang pinalaya ng anak ng Diyos ay tunay nga pong malaya na. Salamat sa Panginoon. Habitual sins, mga kasalanang paulit-ulit nating nagagawa, kaya tayong palayain ng Diyos diyan. Kaya tayong palayain ng Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Huwag nating ikubli yung ating mga kasalanan. Sa halip ito po ay aminin po natin at pagsisihan natin talikuran ng ating mga kasalanan. Pag sinabing talikuran ng ating mga kasalanan, hindi na natin ito babalikan. Tulungan tayo ng Panginoon. Kayang-kaya tayong palayain ng Panginoong Yesus. Makapangyarihan po siya. Purihin ng Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 18, ang sabi po dito, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Purihin po ang Panginoon. Kaya meron pong katiyakan ng pagbabagong buhay. Salamat po sa Diyos. Amen. Pangatlo, meron pong katiyakan ng kaligtasan sa araw po ng paghuhukom. Sabi po sa aklat po ng Acts chapter 17 verse 31, sapagkat itinakda niya ang isang araw na kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Tumutukoy po ito sa Panginoong Jesucristo. Tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Noong si Kristo po ay nabuhay na maguli sa mga patay, binigyan niya ng katiyakan ang bawat sumasampalataya sa Kanya ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan sa araw po ng paghuhukom. Tandaan po natin mga kapatid, meron pong itinakdang araw ang Diyos na kung saan hahatulan niya ang lahat po ng kasalanan. Siya po ang nagtakda. At walang sino man ang exempted sa araw po na yon. Lahat po doon ay present. Sabi po sa aklat po ng Hebreo, chapter 9, verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos po nito ay paghuhukom. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, tayo pong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo at hahatulan po tayo ng Diyos ayon sa ating pong mga ginawa. Mabuti man o masama nung tayo po'y nabubuhay pa sa mundong ito. Maikli lamang po ang buhay sa mundo, mga kapatid. 70 years, 80 years, 90 o anong pang mga taon na pwede tayong manatili sa mundong ito. Maikli lamang po yun. Kumpara doon sa buhay na walang hanggan na ibibigay ng Diyos sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ang buhay po natin ay katulad lamang po sa usok. Sabi po sa Santiago chapter 4 verse 14. Sabi naman po sa aklat po ng Psalms 103 verse 15, ang buhay natin ay katulad lamang po sa damo at sa bulaklak. Napakaikli lamang po ng buhay sa mundong ito. Napakaikli lamang po ng buhay sa mundong ito para ito po ay atin pong sayangin sa mga bagay na walang kabuluhan. At baka dumating yung tagpo sa buhay natin na datdan tayo ng kamatayan o nagpagdating ng Panginoon na hindi pa rin tayo nakakapagsisi at nakakapanumbalik sa Panginoon. Opo, pinanganak tayo makasalanan, lahat po tayo. Pero kasalanan na natin kung aabutan pa rin tayo ng Diyos na makasalanan, sapagkat nagbigay na ang Diyos ng paraan, kasagutan para sa sangkatauhan para magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating pong mga kasalanan at magkaroon po tayo ng katiyakan ng ating pong kaligtasan. Meron po akong tanong sa inyo. Kung meron na lamang pong isang araw na natitira sa inyo pong buhay, ano pong gagawin po ninyo? Sa isang araw na yun. Kung meron na lamang po isang araw na natitira sa buhay natin, anong gagawin natin? Anong gagawin po natin? Meron pong mga nagsasabi na magsisisi na ako sa aking mga kasalanan. Manunumbalik na ako sa Diyos. Paikliin pa po natin, kung meron na lamang pong isang oras na natitira sa buhay natin, naisip pa po ba natin noon na mag-travel? Maisip pa po ba natin noon na sundin yung ating pong mga kagustuhan? Maisip pa po ba natin noon na magalit at hindi magpatawad?
ang isa sa isip na po natin at pagpapasyahan natin yun ay panahon na para manumbalik sa Diyos kasi maikli na lang yung panahon na inilalagi natin sa daigdig na ito. Kung meron na lamang pong 1 minuto na natitira sa buhay natin, anong gagawin natin? At kadalasang naririnig ko po na kasagutan ay pagsisisihan na at tatalikuran ang mga kasalanan. Huwag na nating hintayin yung pagkakataon na kung saan sa huling yugto ng buhay natin saka pa tayo magsisisi. Panahon na para manumbalik tayo sa Diyos, tanggapin ang kahabagan ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At tiyak, magkakaroon tayo ng katiyakan ng kapatawaran ng kasalanan, katiyakan ng pagbabagong buhay, at katiyakan ng kaligtasan sa araw po ng paghukom. Kaya mahal po tayo ng Diyos. Bakit po may mga pangangaral katulad po ng ganito? Dahil nais ipahayag ng Diyos sa sangkatauhan na meron pong pagkakataon ang tao na mapatawad sa kasalanan at magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kapatid, panahon na para lumapit sa Diyos. Panahon na para pagsisihan at talikuran ang mga kasalanan. Panahon na para tanggapin natin ang habag ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Mahal po tayo ng Diyos. At nais ng Panginoon na magkaroon ng katiyakan ang buhay natin sapagkat hindi niya nais na mapahamak ang sinuman. Salamat sa Panginoon sa mga salita po ng Diyos na napakinggan po natin. Basahin ko lamang po ulit yung talata na binasa ko po kanina, yung unang talata. Sa aklat po ng Acts chapter 17 verse 30, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao, sa bawat lugar, na magsisi at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya panahon na para manumbalik tayo sa Panginoon. Pagsisihan natin at talikuran ng ating mga kasalanan, lumapit tayo sa Diyos at isang tiyak, tutulungan tayo ng Diyos na magbago ng ating pong buhay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, wala na yung kanyang dating pagkatao, siya'y bago na. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Purihin po kayo, aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Ama ng aming Panginoong Jesucristo. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig ninyo na pinatunayan doon sa krus ng Kalbaryo. Sa kabila ng kami po, O Diyos, ay makasalanan, inialay po ninyo ang iyong pong buhay para sa bawat isa po sa amin na hindi po karapat-dapat. Salamat po sapagkat binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapanumbalik sa inyo. Pagkakataon na magkaroon ng katiyakan ang buhay na ito pagkalipas po ng kamatayan. Tangi sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya aming pong dalangin ang kahabagan, ang konbiksyon na nagmumula sa iyong banal na Espiritu. Ang iyong kabutihan, Panginoon, ang humikayat po sa amin upang pagsisihan namin at talikuran ang aming pong mga pagkakasala. Marami pong salamat sa inyo, O Diyos. Tanggapin po ng bawat isa sa amin ang biyaya ninyo, ang pabor ninyo, ang mayamang konbiksyon na nagmumula po sa inyo ay maranasan ng bawat isa po sa amin. Na sa tuwing kami, Panginoong Diyos, ay nagkakasala, meron po kaming pagkakataon na makapanumbalik sa inyo. At kami po ay patatawarin ninyo kung ipagtatapat namin ang aming pong mga kasalanan. Salamat po, dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoong Jesus, sa inyo pong tinapos na ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Banal na Espiritu ng Diyos, sa patuloy na pangungusap ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa napakalaking pagpapala sa amin na kayo po ay makakilos sa amin po mga buhay. Kayo po magpala sa amin po mga leaders sa kabuuan po ng Door of Faith Church Organization, Panginoon. Patuloy po ninyong pagkalooban ng karunungan, kakayanan, kaalaman at kaunawaan na nagmumula po sa inyo upang patuloy na maisakatuparan ang nais po ninyong maipagawa sa bawat mga ministeryong pinagkatiwala po ninyo aming Diyos. So buong maghapon po na ito, hiningi po namin ang iyong masaganang pabor, habag at biyaya na maranasan po namin at patuloy na maging pagpapala ang aming pong buhay
para po sa iba sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng kabutihan ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Ngayon po namin ang patuloy po ninyong pagsama sa mga susunod pa pong mga araw sa pag-aaral po ng iyong mga salita sa Facebook live broadcast po na ito, O Diyos. Samahan po ninyo ang mga gagamitin po ninyo mga lingkod. Marami po salamat sa inyo, O Diyos, sa inyo po lahat ng parangal, papurit, pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Kristo. Lahat po ay magsabi po ng Amen. Salamat po sa Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Hallelujah. God bless po sa ating lahat.